Kayo'y nakikinig sa Target On Air. Target On Air. Ito, formal na hong sinampahan po ng kaso ni PCSO General Manager Mel Robles. Yung vlogger na si Clara Contreras o mas kilala pong bilang Maharlika sa kasong defamation ng paninirang puri at saka invasion of privacy. Ito po yung sinampa po ni Robles kay Maharlika sa Central District po ng Court sa California. Ito upang mabigyan po tayo ng detalye. Kaugnay po nito, nasa linya po ng ating komunikasyon si Philippine Charity Sweepstakes Office General Manager Mel Robles. Magandang araw po GM Mel Robles. Bago po ang lahat alamin po muna natin, ito bang si Claire Contreras o mas kilala pong Maharlika, kilala niyo po personal GM Mel? Apo. Hindi ko po siya kilala Mhm. at I'm sure hindi niya rin ako kilala. Mhm. Mhm. Pero GM, may mga nabanggit po kayo sa interview niyan. Karoon po kayo ng chance para ma-interview na nitong si Maharlika. Pwede po bang i-share po natin tungkol po sa anyong interview, GML? Hindi, mabilis lang yun kasi nagba-vlog siya Mhm. during the campaign. So tinanong niya, anong masasabi mo? Eh sabi ko, wow, finally I can wear pink. Yun lang. Apa. Maikling-maikli, ilang segundo lang yun eh. Mhm. So ikot siya ng ikot, yun, orbit-orbit na sa mga mesa eh. Mhm. Nung sa quick count namin. Apa. After that, yun lang ang namin. Mhm. Mm. At ngayon pong pag-usapan naman po natin itong pagsampa niyo ng kaso laban nga dito kay Maharlika. Pwede niyo po bang kami bigyan ng detalye, GML? Ayan, noong July 15 sa Los Angeles, Apa. doon sa with my lawyer, Mhm. kinasuhan namin siya ng mga nabanggit, slander and invasion of privacy Apa. sa Central Court ng California, no? Mhm. Ito ay ginawa ko sapagkat napakarami ng sinasabi ng vlogger na si Claire Apa. Contreras na talagang hindi lang po lies but harmful pa po, katulad po ng inakusahan niya ako na pagpapapatay sa kanya sa halagang 1 billion Apa. at later binago niya 10 million na lang daw Mhm. at nakinuha raw sa ways ng PCSO. Ito'y malayong-malayo sa katotohanan at nakakapanira at delikado pa sapagkat nung sinasabi niya yon, saka naman kasunod nung nilabas niya yung larawan ng aking anak na minor, Apa. no, kasama ng aking misis. Ang nakakatakot diyan, pag naging victim ng hate crime yan, alam naman natin na mayroong mga ganyan, no? Maging victim ng hate crime yan, sa isang bagay na wala man lang siyang patunay, no? Mhm. Alam nyo, ang ginagawa niya ay puro fake news naman, Apa. no? Napakarami ng aligasyon, pero ni isang ebidensya ay wala, Mhm. ni isang patotoo ay wala. Tama po. So ang magkaiba po ang allegation kaysa sa katibayan because allegation is not proof, no? Mhm. Ito bira lang ng bira ng allegation, ni wala man lang patotoo, walang proof of anything. This is the worst kind, no? Makakakala mo naman ngayon pag nagkatelepono ka lang, vlogger ka na. So di po ba? Tama po. Ang trad media kasi ang pagkakaiba niyan, unang-una, they're after the authenticity ng balita. Kaya Mhm. nga po, kung alam niyo naman 'to, nagpapadala ka ng reporter para may eyewitness account ka. Tama Pag po. may nangyari, hindi hearsay. Mhm. Ang mga vloggers walang ganyang kakayahan. Wala po silang Laging limit eh. wala silang reporter eh. Wala silang system of verification. Wala Mhm. silang gatekeeper, wala silang deskman, wala silang editor, wala silang publisher na nagga-guide ng buong process ng information. Apa. Pero kailangan responsable rin sila sa sasabihin nila sapagkat hindi porke makapag-vlog ka, may lisensya ka ng manira ng tao. Mhm. At lalo na kung ito'y makaka-cause ng harm, hindi lamang sa reputation, kundi mismo sa buhay eh. In-expose mo yung minor de edad kong anak. Mali po No? 'yun. Sabay inaakusahan mo ko na papatayin ka. Mhm. Huwag naman gano'n. Kasi Opo. wala naman silang kinalaman sa politika niya Mhm. o sa iyong pagpapataas ng views, no? Alam ko naman yung kailangan mong pataas ng views, diyan ka kumikita. Pero wag naman yung may limits po sa batas yan eh. Kaya ginawa ko to para na rin po maturuan ng leksyon to. Hindi absolute yung power na yan. Opo. Sabi nga ni Spider-Man, di ba?
with great power comes great responsibility. Totoo po yan, hindi lang kay Spider-Man. No? Opo. Kasi kung nakakasira ka na ng puri ng iba, nananagot ka sa batas. Dahil may mga batas na nagproprotekta ng karangalan ng isang tao. Opo, at kumbaga pamilya na pinag-uusapan dito, kumbaga kung sa inyo lang kaya niyong depensahan, kapag ka pamilya, anak na, abay ibang usapin na yun, kumbaga doon tayo sa Hindi, legal na tsaka, kung proseso. ito ay related sa anak ko, sa trabaho ko rather, it comes with the territory, okay lang yan. I can roll with the punches dong. Pero ito, inaakusahan mo ko na papatayin kita samantalang ang trabaho ko sa PCSO ay tumulong sumagip ng buhay. Tama po. Araw-araw po, nakaraang taon, 300,000 ang tinulungan namin na medical, no, ng mga tao. Yan ba ang ganyang klase na pagkatao ko na yun mismo ang ginagawa ko araw-araw, tumulong sa mga may sakit sa nagpapagamot? Ganun mo lang sasabihin na magpapapatay ako ng tao? At hindi lamang yan. Ako rin po ay founder, as a political platform, ako po ay pro-lifer. Pro-life po ako. Ako po ang founder ng Buhay Party List. Apa. Of course, resigned na po ako. Pero ang aking political policy ay nakangkor sa pro-life. Paano mo itutugma yun na inaakusahan mo akong pagpatay? Yun lahat, ito ang credentials ko. So, obviously, wala kang basihan sa mga sinasabi. At dito dapat siyang managot. Hindi pwedeng tira ka lang ng tira ng fake news, makakuha ka lang ng views. Hindi ho pwede yun. Tama At po. hindi ho papayag. Dahil tinuruan po ako ng tatay ko na mawala na ang yaman, wag lang ang ngalan. No? Tama po. Importante sabi ng dangal eh. Oo. GM, sa tingin niyo po ba may mga batayan ba itong si Marlica, lalo na ginagawa po dun sa pagpunan sa administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at iba pang opisyal po ng gobyerno kagaya po sa inyo? Kung titingnan mo yung ginawa nilang expose sa pulburon video nila, hindi ka nila masabi kung ano yung pulburon eh. Di ba? Tama Kung po. yun ang babatayan mo, alam mong takot na takot silang sabihin yun. Ba't hindi nyo masabi kung ano yung pulburon? Hindi naman bawal ang pulburon eh. Di ba? Tama po. Pero hindi nyo masabi sapagkat takot kayo. Alam nyong masama yun at bawal yun. Ngayon, sabihin mo kung ano yung pulburon kasi hindi namin alam dahil hindi naman bawal ang pulburon. Di ba? Tama po. Tapos sabihin mo sinong source mo, hindi ahas na puti. Dahil walang taong nakakapag-usap sa ahas. Ikaw lang yata sa buong mundo ang nakakausap sa ahas. Di po ba? Tama po. Yan ang klase. Ayon sa aking ahas na puti. Wala ba nakakapagsalita pa yung ahas na puti? Di pa interview mo. Di ba? So ito lahat ay malaking kabalbalan. Itong fake news na ito ay malaking kabalbalan. Biruin nyo. Yung walang kabagay-bagay na pulburon, ginagawa ng malaki. At nyo sabihin kung ano yung ibig nyo sabihin. Dahil alam nyo na bawal yan. Tama po. Bawal manira ng tao ng walang batayan. Kung sabihin nyo cocaine drugs, sabihin nyo. Ba't kayo natatakot? Di ba? Kung talagang may hawak sila, ebidensya, Talagang tumbukin nila. Panindigan nyo, tumbukin nyo na. Para naman tayo bata eh. Ay, may pulburon video. Ay, kung may pulburon yun. Bawal ba ang pulburon? Di ba? Tama po. Kung tatanungin may batayan ba, tignan nyo na lang ang kalidad ng kanilang mga expose. Putang ina, alam ba ng mga to, di ba? Magmumura sila lagi. Yun na lang sinasabi. Galit na galit sa administrasyon. Magmumura sila kung ano-ano sasabihin nila. Ala naman sinasabi. Pulburo tsaka ahas na puti. Abay, ang galit naman ito. Kaya Diba? nga po kasi kung babalikan lang naman natin nung last administration, kumbaga talagang nakakampi siya kay President BBM. Ngayon, nag-iba na po yung kulay niya. Baka meron ng sponsor. May sponsor. Ang sa atin lang naman dito, GM Mel Robles, kumbaga, napakaganda ng ginagawa ng administrasyon, ba't hindi nila pag-usapan, lalo na dun sa tulong ng PCSO. Kami, Saksim Buhay, nag-ikot kami dyan sa Central Luzon. Nagkaroon ng inisyatibo ang STL franchise na tumulong through PCSO dun sa naging biktima nung bagyong Karina, GML. Garex, huwag mo nang purihin. Pero kung magbabatikos ka, magbigay ka naman ng katibayan. Huwag naman galing sa ahas na puti. Di ba? Ano naman natin mai-interview yung ahas na puti? Di ba? Ikaw lang ang namumukod tanging taong nakakausap sa ahas na puti. Di ba? Oo. Yun ang sa akin. Anong klaseng tao ang paniniwalaan nyo parang kumakausap sa duwende? Di ba? Dapat bang paniwalaan nyo yung taong nakikipag-usap sa ahas na puti?
Tama Yan po. ba does it even merit your time? Mm. Sabi mo ang source niya ahas na puti. Tama ba? Mabihirang tao ito. Nakakakausap sa ahas na puti, di ba? Mm. Kung nakakausap niya, di mas mainam sabihin niya yung katotohanan para hindi siya na Yes, puro sabihin fake niyo news. kung yan lang talaga ang ano. Dahil, pero ang sabi mo, di pagbayaran mo. Mm. Yung paghapla ko sa iyo, baka naman mali ako. Baka naman may katibayan ka talaga na ipapapatay kita. Ilabas natin into the open, no? Sa tamang forum. Mm. Ito, in the court of law. Ilabas mo. Anong batayan mo? Bakit mo sinabing ipapapatay kita? Dahil Mm. ako, ang dami ko nang sinabi na hindi ako magpapapatay dahil ang trabaho ko ay bumuhay. Tama po. Parang napakalayo nun. Ngayon, bigyan mo ako ng katiting na dahilan kung bakit kita ipapapatay. Ang sabi niya, dahil nasa Amerika ako, ipapapatay ko siya. Grabe naman yan. Porque naandun lang ako. Alam ko lang na mangyayari yan. Dapat sa ibang bansa na lang ako pumunta. Mm. Di ba? Pati Mm. para pag-aksyon yun ng panahon yun napakaraming trabaho dito sa PCSO. Ewan ko ba. Pero kailangan niya managot yan. Kasi sobra na ito eh. Di ba, tinutuya niya ang ating judicial system. Mm. Dito niyo ako i-demanda, kanya. Dito niyo ako. Hindi niyo ako kaya i-demanda, US citizen ako eh. O hindi, sige, pagbigyan ng hilig, di ba? Apa. Yan, titignan natin. Talagang Oh, may hamon okay. pa siya eh. Tignan natin kung makakapagsalita pa siya ngayon dahil yung mga abogado ko, nakaabang na sa kanya eh. Sige, dagdagan mo sakit ng ulo mo, di ba? Oh. Sige, titignan ko gaano katapang to eh. Mm. Sige, may abogado na ako, alam mo na rin na iniblock kita. Alam niya na eh. Apa. O, nung July 15 pa yan. Tingnan natin. Kasi may nagsabi sa akin eh. Baka lalo kang bakbakan. Yun ang gusto ko. Para siyang nasa kumunoy. Lalo kang kumawag. Lalo kang babaon. Mm. Malalim yun. Oh. Tama. Subukan mong pumalag. Nasa kumunoy ka. Mm. Lulubog ka lalo. Kaya ako hinihintay ko eh. O, mag-comment ka na. Nakarating na sa iyo yan. Pati yung ating press conference. O, magsalita ka. O, bakit hindi siya makapagsalita? O, Baka may nag-advise na sa kanyang legal counsel Aba. yan. siyempre, lahat ng sasabihin mo, gagamitin na sa iyo ngayon. Tama Alam po. mo ni, Mm. ilabas mo tapang mo ngayon. Yun ang aking hamon. Ilabas mo tapang mo. July 15 pa yan, following day lang yan. Alam niya na yan. Mm. Hindi niya binabanggit yan. Binabanatan mo ko ngayon para madagdagan naman. Di ba? Tama po, GML. At nakasabaybay po kami dyan. At mensahe po sa publiko, GML Robles. Well, ewan ko lang kung sa mga nakikinig doon, tingnan nyo naman kung paniniwalaan nyo yung nakikipag-usap sa ahas na puti, ang source. No? Ito po huwag niyong pagkaksaya ng panahon, ang isang tao na hindi man lang makapagbigay ng ebidensya o batayan sa mga sinasabi niya. Di ba? Pag Opo. meron nagsabi sa inyo, maging mapanuri naman tayo. No? Mm. Nakita nyo naman yung ginawa nilang pulburon video nila. Sus, Mariosep, elementary lang po ang gagawa nun. Kaya nga po lahat sila mismo, sa grupong yan, yung mga nagtatawag ng bumagsak ang administrasyon, Mm. pagka-post nila, after 10 minutes, binaba nila lahat eh. Lahat, in-take down nila. Mm. Ibig sabihin, natakot sila sa consequences doon. Opo. Diba? Alam nilang mali yun. Mm. Pati ang Pagkatapos ginawa ng DILG tsaka NBI, talagang sinuri nila at fake talaga yung lumabas na video na yan. Kumbaga, doon pa Kaya lang naramdaman nila eh. Sa reposting, damay kayo. Mm. Kasi rini-repost nyo eh. Kaya nga yun, kung maniniwala may batayan, maging mapanuri po tayo. Hindi ko hinihingi na purihin natin yung aking administrasyon sa PCSO Mm. or purihin ang pagkatao ko. Maging mapanuri lang tayo. Ano naman ang batayan, no? Tama pa. At gusto mong maniwala ang tao dahil sinabi mo lang, ay hindi naman yata tama yun. Mm. Ngayon, ito, I took the high road. Hindi kita babatuhin ng dumi katulad ng ginagawa mo. Dito tayo sa civil na paraan, sa sibilisadong pamamaraan ng pagtugon sa ganitong klase ng mga abusado. Mm. Sa korte tayo, di ba? Tama pa. At hindi ho sa Pilipinas dahil tinatawanan ko rito eh. Diyan tayo sa lugar mo para malaman naman natin kung anong katotohanan. Apa. Yun lamang po at marami pong salamat. Salamat po, GML Robles ng PCSO. Thank you po. Bye. Yan po ang tinig mga kaibigan ni GM Mel Robles ng PCSO. Tama naman po yung mama. Kumbaga masyadong madiin at personal attack na. Kumbaga hindi na ho tama.
Dahil marami na pong nadadamay. Kumbaga, kung sa trabaho lang ng PCS or sa pamumuno po ni GML Robles, sa tinuran mo ng takbo po ng pag-uusap po namin, kumbaga hindi ho siya maapektuhan Problema yung anak na po niya, pamilya niya. Kaya ibang usapin na po yun Kaya sinampan na po yung kaso andyan sa Central District Court sa California. Kumbaga doon na lang po sila magsagutan Panatilihing masaya ang paglilibang, magtakda na oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline number 02-8404-0171 o bisitahin ang www.casinofilipino.ph. Isang mensahe mula sa PAGCOR. Gambling is for 21 years old and above only. Keep it fun. Game responsibly. Hindi umuurong sa pagtulong, kawang-gawa sa lahat sinusulong. PCSO, PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong ang PCSO. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated. Sa PhilReca, protektado ka. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Rex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Rex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.